Dahil may kakayahan ako sa pagwe-welding, naatasan ako noong 2017 na mag-asikaso ng ilang gawain sa iglesia. Ito ay isang tungkuling pisikal ang pangangailangan at may ilang overtime na kasama. Minsan di ako makakain ng tama sa oras. Nung una wala akong pakialam, iniisip ko na ang pagkakaroon ng pagkakataong gamitin ng kakayahang yun sa tungkulin ko ay isang karangalan para sa akin. Siya nga. Gusto kong ibuhos dito ang lahat ng meron ako. Siyempre. Di nagtagal, mas naging abala kami at naging napakahirap ng tungkulin ko. Medyo napagod ako makalipas ang konting panahon at nakaramdam ng sama ng loob. Isang beses sa isang pagtitipon, biglang sinabi ng isang kapatid na kailangan namin tumulong na magbaba ng ilang materyales. Ayoko talagang gawin to. Ba't dito makapaghintay matapos ang pagtitipon? At kung ito'y kailangan na, may ibang pwedeng gumawa nito. Bakit kailangan kami pa ang gumawa? Katulong na lang ba ang silbi namin? Dahil sa ganitong paglaban ng kalooban ko, kahit pumunta ako ay talagang nagmamabagal ako. Hindi ko binigay ang lahat ko rito. Sa halip ay iniraos ko lang ito. Lahat ng iba'y gumagawa ng lagpas sa oras kapag may biglang kinakailangang gawin sa bandang huli. Pero nagsishortcut ako hanggat kaya ko. Kung pwede kong bawasan ng trabaho ko, iniiwasan ko magsumikap. Pag kailangan kong magtrabaho ng dagdag na ilang oras pa, sumasama ang loob ko na para bang ako'y ginagawa ng mali. Natapos ko nga ang gawain pero mabigat naman sa kalooban ang pagkakagawa nito. Gusto kong maghinay-hinay na sa oras na matapos ko ang gawain iniatas sa akin ng leader ng grupo. At ayokong tumulong sa iba na hindi pa tapos sa gawain nila. Gawain nila yon at walang kinalaman sa akin. Sinaway at iwinesto ko ng leader ng grupo nang makitang ako'y nagmamabagal. Pero akala ko'y sobrang namumuna lang siya at hindi ko pinagnilayan ang sarili ko. Pasibo kong ginawa ang tungkulin ko sa ganitong paraan. Kontento na sa konting dapat gawin. Ang ibang mga kapatid ay talagang nagsusumikap. At di ko lang sila hindi kinainggitan pero palihim ko pa silang pinagtawanan. Isang beses, habang naglilipat ng ilang kahoy, paisa-isang bigkis lang ang dinadala ko. Habang ang isa pang kapatid ay dala-dalawa. Naisip ko, bakit mo pinapatay ang sarili mo? Isa kang hangal. Hindi na kailangan yan. Kahit pa meron kang lakas, papagurin mo ang sarili mo. Sa katunayan, mas bata ako sa kanya kaya ang padala-dalawang pagdadala ay hindi magiging problema sa akin. Pero sasakit ang katawan ko sa pagbubuhat ng ganun karami. Hindi ko talaga gagawin yun. Nang makita akong papetik-petik sa trabaho, sinita ako ng ibang kapatid at sinabihan akong maging mas masigasig sa akin tungkulin. Pero wala akong pakialam. Pakiramdam ko'y natatapos ko naman ito, kaya hindi ito nakasasama. Dahil tumanggi akong itama ang saloobin ko tungo sa akin tungkulin, ang paghatol at pagkastigo ng Diyos ay dumating sa akin. Noong ika-21 ng Hulyo ng taong ito, noong nasa kalagitnaan ako ng gawain, sinabi sa akin ng leader ng grupo na kulang ako sa pagkatao at nagitamad ako sa akin tungkulin, kaya't di ako akma sa posisyon. Pinanghinaan talaga ako ng loob nang matanggap ko ang balitang ito. Kung walang tungkulin, paano na ako? May pag-asa pa ba akong maligtas? Lalo ako nadismaya at talagang nalubog ako sa depresyon. Agad akong lumuhod sa harap ng Diyos sa panalangin. O Diyos, alam ko na hinayaan mong mangyari ito sa akin. Pero di ko maintindihan ang kalooban mo rito at hindi ko alam kung anong aral ang dapat kong matutuhan. Bantayan mo po ang puso ko nang sa gayon makapagpasakop ako sa iyong gawain. Amen. Mas kumalma ako pagkatapos ng aking dasal. Nang nakaimpake na ang mga gamit ko at paalis na ako, pinagmasdan ko ang mga kapatid sa may kalayuan na nagmamadaling pumarot parito masigasig na gumagawa. Habang ako'y paalis na, sumama ang pakiramdam ko. Mahigit 10 taon na akong mananampalataya at lagi kong nararamdaman na ako'y naghahangad sa katotohanan na kayang gumawa ng mga sakripisyo. Di ko naisip na aalisin ako sa isang tungkulin. Kung hindi ako akma para sa paggawa ng isang tungkulin, anong kaya kong gawin? Di ko naintindihan kung ba't sinabi ng leader na kulang ako sa pagkatao.
Sa pangkalahatan wala akong anumang uri ng hidwaan sa iba. At masasabi ko naman na nakasundo kong lahat. Pakiramdam ko, walang anumang mali sa pagkatao ko. Tungkol naman sa tungkulin ko, pakiramdam ko'y gumugol naman ako ng maraming lakas dito. Pero napagtanto kong ang Diyos ay matuwid. Kaya kung ginagawa ko ng maayos ang tungkulin ko, hindi ako tatanggalin. Tama yan. Matapos mawala ang tungkulin ko, hindi ko na kailangang maging sobrang abala o labis na magtrabaho. Pero naramdaman kong bigo ako at malungkot. Palagi akong humaharap sa Diyos sa panalangin, hinihiling na bigang liwanag niya ako para makilala kong sarili ko. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos. Laging nagyayabang ang ilan na sila'y may mabuting pagkatao. Di sila gumagawa ng masama o nagnanakaw o naghahangad ng pag-aari ng iba. Hinahayaan pa nila ang iba na makinabang kahit na mapinsala sila, mas pinipiling dumanas ng kawalan. At di sila nagsasabi ng masama tungkol sa iba para lang isipin ang lahat na mabubuti sila. Ngunit pag ginagawa nila ang mga tungkulin nila sa sambahayan ng Diyos, sila'y mapanlinlang, laging nagbabalak para sa sarili. Hindi nila kailanman iniisip ang kapakanan ng bahay ng Diyos. O inaalala ang inaalala ng Diyos o nag-iisip gaya ng pag-iisip niya. At hindi nila kailanman kayang isantabi ang mga sarili nilang kapakanan upang magampanan ng tungkulin nila. Hindi nila kailanman tinalikdan ang kapakanan nila. O inilalantad ang masama kahit nakikita nilang gumagawa ng kasamaan. Wala silang prinsipyo. Hindi ito halimbawa ng mabuting pagkatao. Huwag pansinin ang sinasabi niya. Kailangan ninyong makita ang kanyang isinasabuhay, ibinubunyag. At ang saloobin niya pag ginagampanan niya ang mga tungkulin niya. Pati na ang kalagayang panloob niya at ang kanyang minamahal. Amen. Amen. Sa pagninilay-nilay rito, napagtanto kong akala ko may mabuti akong pagkatao dahil may ilang mabubuting bagay akong ginawa sa panlabas. Pero hindi ito nakaayon sa katotohanan. Hinahatulan ng Diyos ang pagkatao ng isang tao batay sa pagganap niya at saloobin sa tungkulin. Tungkol to sa kung itinataguyod ba niya ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Mismo. Ang taong may tunay na mabuting pagkatao ay tapat sa Diyos sa tungkulin niya. Kaya niyang magdusa at magbayad ng halaga. Kaya niyang talikdan ang sarili niyang laman at itaguyod ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Tama. Pagkatapos nun, sinimulan kong pagnilayan kung talaga bang nagtataglay ako ng pagkatao o hindi. At anong saloobin ang meron ako sa tungkulin. Binasa ko ang siping ito. Lahat ng umuusbong mula sa mga hinihingi ng Diyos, lahat ng aspeto ng gawain na may kaugnayan sa mga hinihingi niya, nangangailangan nito ng kooperasyon ng tao, ito'y katungkulan ng tao. Napakalawak ng saklaw ng mga katungkulan. Responsibilidad mo ang mga tungkulin. Ang mga ito ang nararapat mong gawin. At kung lagi mong inaayawan ang mga ito kung gayon ay may problema. Sa magaan na pananalita, ikay tamad mapaninlang walang ginagawa, batugan at naghahangad ng kasiyahan. Mas seryoso, ayaw mong gawin ang iyong tungkulin. Wala kang dedikasyon o pagsunod. Kung hindi mo mapagsumikapan ang maliit na gampaning ito, anong kaya mong gawin? Anong kaya mong gawin ng wasto? Para sa tapat na taong nakadarama ng responsibilidad sa tungkulin niya, hanggat may hinihingi ang Diyos at kailangan ito ng sambahayan niya, gagawin nila ang anumang iutos sa kanila nang hindi namimili. Susuungin at kukumpletuhin nila ang anumang makakaya nila at nararapat nilang gawin. Ito ba ang kailangan maunawaan ng mga tao at kailangan nilang makamit? Hindi sang-ayon dito ang ilang tao at sinasabing di kayo nahampas ng hangin o napaso ng araw, di kayo nagdurusa ng hirap. Tumatango kayo bilang pagsang-ayon. Ngunit babaguhin ba yon ng ilang oras sa ilalim ng mainit na araw? Hindi mali ang mga ito. Madali lang talagang sabihin subalit mahirap gawin. Kapag kumilos naman ang mga tao, dapat mong tingnan ang kanilang mga katangian. At dapat mong tingnan kung gaano nila kamahal ang katotohanan. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa pagkatao. Kung ang isang tao ay may mabuting mga katangian, nakikita niya ang positibo sa lahat ng bagay. Tinatanggap niya mga bagay-bagay at nakikita ang mga ito sa positibo at aktibong paraan. Ang kanyang puso, katangian at ugali ay matuwid. Mula ito sa pananaw ng mga katangian. Ang isa pang aspeto ay kung gaano nila kamahal ang katotohanan. Saan ito nauugnay? Iyon ay gaano man tumutugma sa katotohanan ng iyong mga opinyon sa loobin at pananaw sa isang bagay, gaano mo man nauunawaan ito.
Maaari mo itong tanggapin mula sa Diyos sapat ng maging masunurin at tapat. Kapag masunurin ka at tapat, hindi ka tatamad-tamad kapag nagtatrabaho at nagsisikap ka talaga ng husto. Kapag nasa puso mo ang iyong paggawa, susunod ang iyong mga kamay. Pag nasisiraan ka ng loob at di ka na sumusubok, nagiging mapanlinlang ka. At ikaw rin ay nagsisimula ng mag-isip. Anong oras kaya ang hapunan? Paanong napakaaga pa? Nakakaasar talaga. Kailan ako matatapos sa tila walang katapusang trabahong ito? Hindi ako hangal. Gagawin ko lang ang kailangan, hindi ko ibubuhos ang lahat para rito. Anong masasabi mo sa mga katangian niya? Matuwid ba ang mga intensyon niya? Hindi. Nailantad na sila. May pagmamahal ba sa katotohanan ng gayong mga tao? Gaano ba nila kamahal ang katotohanan? Bahagya lang ang kagustuhan nilang magtrabaho. Hindi naman ganun kasama ang kanilang konsensya. Ngunit di sila tunay na nagsisikap. Patamad-tamad sila, gusto lang nilang gumawa ng gawain para magmukhang mabuti. Pag oras ng trabaho, lumilitaw ang mga pakan at buktot nilang layunin. Lumilitaw ang kanilang masasamang saloobin at lagi nagpapakitang gilas. Mabagal at hindi mabisang magtrabaho ang ganitong mga tao. Lagi na lang silang nakakasira ng mga kasangkapan at kagamitan. Pwedeng matagalan ng iba na matuklasan ito. Pero sa sandaling may masamang saloobin na nasa isipan nila at may umusbong na saloobin sa kanila na sumasalungat sa katotohanan, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos pero iniisip pa rin nila. Tingnan mo kung gaano ako katalino. Pareho tayo na kinain pero wala akong ginastos kahit magkano. Pagkaraang matapos ninyo ang inyong gawain, magsusukatan na kayo. Pero tingnan ninyo ako. Mas nadadalian ako. Ako ang siyang matalino. Ang lahat ng nagtatrabaho ng gusto ay mga hangal. Sa totoo lang, ang mga hangal ang siyang matatalino. Anong ikinakatalino nila? Sinasabi nila hindi ko ginagawa ang anumang hindi pinagagawa ng Diyos. At ginagawa ko lahat ng ipinagagawa at hinihingi niya sa akin. Ginagawa ito ng may puso. Ibinibigay rito ang 120%. Ginagawa ko ang lahat para rito, di nandaraya. Hindi ko ito ginagawa para sa sino man kundi para sa Diyos. At ginagawa ko ito sa harap niya upang makita niya, di ko ito ginagawa para makita ng iba. At ang resulta, nagtatanggal ang grupo ng mga tao ngunit natitira ang mga hangal. Sa isang grupo'y nalalantad ang ilang tao pero ang mga hangal ay hindi. Sa halip, patuloy na bumubuti ang kalagayan nila, may proteksyon sila ng Diyos sa lahat ng bagay. At anong meron sila na pinoprotektahan sila? Sila'y matapat sa puso, hindi natatakot sa hirap o pagod, at hindi sila namimili ng ipinagkakatiwala sa kanila. Hindi sila nagtatanong kung bakit. Nakikinig at sumusunod lang sila. Hindi nila sinusuri o isinasaalang-alang ang ibang bagay. Wala silang mga pakana kundi ay kayang sumunod sa lahat ng bagay. Ang panloob nilang kalagayan ay laging normal na normal. Nahaharap sa panganib, pinoprotektahan sila ng Diyos. Sa sakit o salo, pinoprotektahan sila ng Diyos. Lubos silang pinagpapala. Amen. Amen. Matapos kong basahin ito'y lubos akong nakumbinsi. Lubos na inilantad ng mga salita ng Diyos ang pananaw sa loobin at kalagayan ko sa aking tungkulin. At nakikita nga ng Diyos sa mga kaluluwa natin. Pinagmamasdan niya ang ating kilos, ang galaw, ang bawat naiisip natin. Siya nga. Nung nagsisimula pa lang ako sa tungkulin ko, nagpa siya akong guguli ng sarili ko para sa Diyos at suklian ang pagmamahal niya. Pero lumipas ang panahon at nung mas nagsikap at nagdusa ako, ang tunay kong kalikasay kusang nagpakita. Nag-shortcut ako sa tungkulin ko, sinusubukan makalusot ng walang masyadong ginagawa. Naging palaban ako at pakiramdam ko'y inaapi ako kapag kailangan kong gumawa ng kaunting dagdag na gawain. Kapag gumagawa kami, ang lahat ay nagsusumikap. Hindi natatakot na mapagod ang kanilang sarili. Pero ako'y nagbabagal, pinipili ang madadaling gawain. Nang makita ko ang kapatid na yon na labis na gumagawa, palihim ko pa siyang tinawanan sa pagiging hangal niya. Iniisip na ako yung matalino, na di ako nagsikap ng husto at tinatamasa pa rin ang pagpapala ng Diyos. Napagsasabay ko yun. Kinukwenta ko pa nga mga personal kong natamo at nawala sa aking tungkulin. Sobrang katusuan nito, sobrang kasuklam-suklam. Ipinakita sa akin ng mga salita ng Diyos na kapag pinagtatawanan ko ang iba sa matindi nilang pagsisikap, ako ang tunay na hangal. Sa lahat ng mga kapatid na yon, wala ni isa sa mga inakala kong hangal ang nawalan ng tungkulin. Pero pinatalsik ako kahit na inakala kong sobrang talino ko kaya nawalan ako ng pagkakataong maglingkod.
Ako ang biktima ng sarili kong katalinuhan. Ako ang nararapat na tawaging hangal. At ang paggawa ng tungkulin ko sa ganoong para ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ang paggawa ng maayos ng tungkulin niya ang dapat na layunin, ang misyon ng isang nilikha. At ito'y pinagkakatiwala sa atin ng lumikha. Ngunit umaasta ako na para bang isa lang akong trabahador. Iniraraos lang to, di inaako ang responsibilidad. Nawalan ako ng konsensya at katwiran na tinataglay dapat ang nilikha. Mas mababa ang halaga ko kaysa sa aso. Buti pa ang aso kaya nitong pagsilbihan ng amo nito, binabantayan ang bakuran niya, at magiging tapat ito sa kanya, paano man ito tratuhin. Pero ako, kinakain at iniinom ko ang binigay sa akin ng Diyos. Tinatamasa ang mga pagpapala ng kanyang biyaya, pero hindi ko tinatapos ang mga iniatas niya sa akin. Mas mababa pa ako sa hayop, di karapat dapat tawaging tao. Ang pagkakatanggal sa tungkulin ko ay isang pagpapamalas ng matuwid na disposisyon ng Diyos. At masasabi kong ito'y lubos na, dala ng aking paghihimagsik. Wala akong pagdududa. Salamat sa Diyos. Kung wala ang paghatol, pagkastigo, pagpungos at pagwastos sa atin ng Diyos, hindi natin makikita ang ating pagiging mapaghimagsik at ang ating katiwalian. Oo nga. Kalaunan, nabasa ko to sa mga salita ng Diyos. Kung walang tunay na halaga at katapatan kapag ginagampanan mo ang iyong tungkulin, hindi ito umaabot sa pamantayan. Kung di mo seseryosoin ang pananampalataya at tungkulin mo, kung lagi kang walang sigla sa ginagawa at walang interes sa iyong mga kilos, tulad ng hindi nananalig na gumagawa para sa amo niya kung gagawa ka lang basta makalusot lang sa bawat araw. Di pinapansin ang mga problema kapag nakikita ang mga ito, nakikita ang natapon at di nililinis. Walang patumanggang inaalis ang lahat ng hindi mo mapakikinabangan. Hindi ba ito kaguluhan? Paanong magiging kasapi ng sambahayan ng Diyos ang tulad nito? Tagalabas siya, hindi siya nabibilang sa sambahayan ng Diyos. Sa puso mo malinaw sa iyong tungkol sa kung ikaw ay nagiging tunay, nagiging taimtim. Pag ginagampanan mong tungkulin mo, at ang Diyos man ay nagtatala. Sineryoso na ba ninyo ang inyong tungkulin? Isinapuso na ba ninyo ito? Itinuring mo na ba ito bilang iyong pananagutan, iyong pasanin? Inari mo na ba ito? Nagsalita ka ba noong natuklasan mo ang isang suliranin habang ginagampanan ang iyong tungkulin? Kung di ka pa nagsalita matapos matuklasan ang problema, kung ayaw mong isipin ng gayong bagay, at pakiramdam na mas kaunting gulo, mas mabuti, kung itong iyong prinsipyo sa mga bagay na ito, hindi mo ginagawa ang tungkulin mo, namumuhay ka sa iyong pagsisikap, nagsisilbi. Di ka bilang sa sambahayan ng Diyos sa mga tagapagsilbi, kundi mga katulong. Tinatapos nila ang gawain, kinukuha ang pera at lumilisan. Nagkakanya-kanyang daan sila, nagiging mga estranghero. Yan ang ugnayan nila sa sambahayan ng Diyos. Naiiba ang mga kasapi ng sambahayan niya. Pinaghihirapan nila ang lahat sa sambahayan niya, inaako ang pananagutan. Nakikita ng mga mata nila ang kailangang gawin sa sambahayan niya at pinananatili ito sa kanilang isip. Natatandaan nila ang lahat-lahat na kanilang naiisip at nakikita. Sila'y may pasanay, nakadarama ng responsibilidad, kabilang sila sa sambahayan ng Diyos. Naabot na ba ninyo ang puntong ito? Hindi. Malayo pa ang lalakbayin nyo, kaya dapat ninyong ipagpatuloy ang paghahanap. Kung di mo ipinalalagay ang sarili mong kasapi ng sambahayan niya at inaalis ang iyong sarili, kung gayon paano ka tinitingnan ng Diyos? Hindi ka niya itinuturing na tagalabas. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa kabila ng pinto niya. Kaya sa patas na pananalita, anong uri ka talagang tao? Wala ka sa kanyang tahanan. May kinalaman ba ito sa kung anong sinasabi o itinatakda niya? Ikaw ang naglagay ng iyong katapusan at posisyon sa labas ng sambahayan ng Diyos. Sino pang maaaring sisihin? Amen. Amen. Nang pagnilayan ko ang mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang pagsasaalang-alang sa mga interes ng sambahayan niya at pagtingin dito bilang sarili kong sambahayan, ang tanging paraan para palugurin ang Diyos at bigyan siya ng ginhawa. Yun lang ang paraan para mapabilang sa sambahayan niya. Tama. Ginagawa kong tungkulin ko sa sambahayan ng Diyos. Pero dahil sa saloobin ko at pamamaraan ko sa aking tungkulin, di ako tunay na miyembro ng pamilya niya. Para akong empleyado ng sambahayan ng Diyos, gumagawa ng hindi inilalagay ang puso ko rito. Wala akong pakialam sa anumang bagay na hindi direktang nakaapekto sa akin. Oo. Nakita kong wala akong pagkatao at ni anumang integridad.
Di ako karapat-dapat maging tagapagsilbi. Isa akong walang pananampalataya. Hindi ako karapat-dapat sa anumang tungkulin sa iglesia. Pagkatapos nun, wala akong tigil sa pagsusumamo at pagdarasal sa Diyos. Pinag-iisipan kung bakit ako nagkaroon ng ganoong uri ng saloobin sa akin tungkulin. Nabasa ko to sa mga salita ng Diyos. Hanggat hindi nararanasan ng mga tao ang gawain ng Diyos at natatamo ang katotohanan, ang kalikasan ni Satanas ang namamahala sa kanila mula sa loob. Ano ba ang partikular na nakapaloob sa likas na pagkataong yon? Halimbawa, bakit ka ba makasarili? Bakit mo pinoprotekta ng katungkulan mo? Bakit may ganoon kang katinding mga emosyon? Bakit ka nasisiyahan sa di matutuwid na bagay na yon at gusto ang mga kasamaang yon? Ano ang batayan ng pagkahilig mo sa mga ganong bagay? Saan nagmumula ang mga bagay na ito? Bakit ka masayang masaya na tanggapin ang mga ito? Sa ngayon, nauunawaan na ninyo na ang pangunahing dahilan nun ay nasa loob mo ang laso ni Satanas. Tungkol naman sa kung anong laso ni Satanas, lubos itong maipapahayag sa mga salita. Halimbawa, kung tatanungin mo ang ilang masama kung ba't sila gumawa ng kasamaan, sasagot sila dahil ang bawat tao'y para sa sarili niya, bahala na ang iba. Ipinahahayag ng pariralang ito ang pinakaugat ng problema. Ang lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Ano mang ginagawa nila, para yon sa sarili nila. Iniisip nila na dahil ang bawat tao'y para sa sarili niya, dapat silang mabuhay para sa kanilang sarili. Ginagawa ang lahat upang makuha ang kanilang posisyon, sariling pagkain at pananamit. Ang bawat tao para sa sarili niya. Ito ang buhay at ang filosofiya ng tao at kinakatawan din ito ang likas na pagkatao. Ang mga salitang ito ang mismong laso ni Satanas at pag isinaloob ito ng mga tao, nagiging kalikasan na nila ito. Ang kalikasan ni Satanas ay inilalantad sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kinakatawan ito ng mga ito. Ang lasong ito'y nagiging buhay ng mga tao at nagiging pundasyon din nila sa buhay. At ang sangkatauhang ginawang tiwali ay patuloy ng pinangingibabawan ng lasong ito sa loob ng libu-libong taon. Amen. Tinulungan ako nitong maunawaan na ako'y namumuhay ayon sa mga kautusan ni Satanas para manatiling buhay. Tulad ng ang bawat tao para sa sarili niya, bahala na ang iba. Hayaang umagos ang bagay kung walang apektado. Meron ding laging makalamang, hindi ang malamangan. Siya nga. Malalim na nakaugat sa akin ang mga bagay na ito at naging kalikasan ko na. Nabuhay ako ayon sa mga ito at lalong naging makasarili. Mga interes ko lang ang inisip ko sa aking tungkulin. Kung anong may pakinabang sa akin at ginawang pinakamadali sa akin. Di ko inisip kung paano pangalagaan ang kalooban ng Diyos sa tungkulin ko. Naisip ko kung paano naging tao ang Diyos at pumarito sa lupa, tinitiis ang kahihiyan. At paghihirap para ipahayag ang mga katotohanan para linisin at iligtas tayo. Pero hindi niya hiningi sa atin na suklian siya. Napakalaki ng kanyang pagmamahal sa atin. Tama yun. At tinatamasa ko ang mayayamang material na panustos at pagdidilig ng mga salitang iginawad ng Diyos nang walang pasasalamat. At sumasama ang loob sa konting paghihirap sa tungkulin ko. Ako'y ganap na walang konsensya at katwiran. Dahil kulang sa kakayahan, hindi ako makagawa ng anumang uri ng mahalagang tungkulin. Pero hindi ako tinanggihan ng Diyos. Nagsaayos siya na magkaroon ako ng tungkulin na nagbibigay sa akin makamit ang katotohanan at maligtas. Ito ang pagmamahal niya. Oo naman. Nang maisip ko ito, napuno ako ng pagsisisi at kinamuhian ko ang sarili ko sa pagiging sobrang tamad at pabaya sa aking tungkulin. Kinamuhian ko ang sarili ko dahil sa lalim ng sataniko kong katiwalian. At ayoko nang mamuhay ng ganon. Mabuti. Napagdesisyonan kong anumang tungkulin ang ibigay sa akin, ibibigay ko rito ang buo kong puso, ang buo kong pagsusumikap at titigilan kong isahan ng Diyos. Amen. Humarap ako sa Diyos sa panalangin. Diyos ko, salamat sa iyong paghatol at pagkastigo. Na tinulutan ako makita na di ko siniseryoso ang tungkulin ko na ako'y naging makasarili, kasuklam-suklam at walang pagkatao. Handa ako magsisi. Magsusumikap akong gawin ang tungkulin ko at bayaran ng pagkakautang ko sa iyo. Amen. Pagkatapos nun, ibinuhos ko ang oras at pagsusumikap ko sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Gusto ko lang gawin ang tungkulin na yon ng maayos para makabawi ako. Matapos ang mahigit isang buwan, nakita ng leader na mas mabuti na ang kalagayan ko at bumuti ng saloobin ko. At tinawagan niya ako para ipaalam na pwede na akong bumalik sa tungkulin ko.
Napakaganda. Salamat sa sa Diyos. Sobrang sabik na sabik ako at mahina akong sinabing, salamat sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Amen. Amen. Nangilid ang luha ko ng ibaba ko ang telepono, napuno rin ang puso ko ng pasasalamat sa Diyos. Pati na ng matinding pagkaramdam ng utang na loob. Sa pagmumuni-muni sa aking saloobin at paghihimagsik nun sa aking tungkulin, napuno ako ng pagsisisi at kahihiyan. Lumuhod ako sa harap ng Diyos sa panalangin. Umiiyak lang nang hindi nalalaman kung anong sasabihin sa Kanya. Ano mang pwede kong sabihin ay para bang hindi sapat. Kaya paulit-ulit ko sinabing, O Diyos ko, nagpapasalamat ako sa iyo. Iniisip ko lang kung gaano karami ang ginugol ng Diyos sa akin. Paghatol, pagkastigo, paglilinis at pagliligtas. Ang magagawa ko na lang ay ipahayag ang aking pasasalamat. Wala akong gusto kundi ang ialay ang buong sarili ko para sa Diyos at ilagay ang lahat sa tungkulin ko upang masuklian ang pagmamahal niya. Amen. Amen. Nang makuha kong muli ang tungkulin ko matapos mawala ito, natutuhan kong pahalagahan ito. At naunawaan ko na ito. Lahat ng umuusbong mula sa mga hinihingi ng Diyos, lahat ng aspeto ng gawain na may kaugnayan sa mga hinihingi niya. Nangangailangan ito ng kooperasyon ng tao. Ito'y katungkulan ng tao. Siya nga. Di ko na iniisip na ang pagsusumikap sa gawain ko'y paghihirap na nakakaya ito. Kundi isa itong karangalan. Yan ay dahil isa itong atas ng Diyos. Ito ang hinihingi niya at ito ang aking tungkulin. Tama. May maling akala ako dati na walang pagkakaiba ang paggawa ng gawain sa sambahayan ng Diyos at paggawa ng gawain sa mundo sa labas, na puro kapaguran lang ito. Pero itinuro sa akin ang karanasang ito na ang paggawa sa mundo ay para lang magkaroon ng ikabubuhay. At anumang paghihirap ay para sa personal na pakinabang, wala itong kahulugan. At kahit na sa sambahayan ng Diyos ay paggawa rin ito ng trabaho, ito'y paggawa ng tungkulin ko. Anumang paghihirap ko'y may halaga at nakakakuha ng pagsang-ayon ng Diyos. Tama yan. Ang pagsasaayos na ito'y tinulutan akong tunay na maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ayoko maging empleyado lang sa sambahayan niya kundi hangaring maging bahagi ng kanyang pamilya. Amen. Simula nun, talagang nag-uumapaw ang sigla ko sa aking tungkulin. Salamat sa Diyos. Minsan, ang mga bagay ay medyo mahirap pero di na ako nagrereklamo. Kaya kong ibigay ang puso't lakas ko sa maayos na paggawa ng gawain. Amen. Salamat sa paghatol ng Diyos sa pagbago sa saloobin ko sa tungkulin. At sa paglutas ng aking kakatuwang perspektibo rito. Medyo binago rin nito ang aking tiwaling disposisyon. Salamat sa Diyos. Isa nga itong praktikal na karanasan. Oo nga. Salamat Ito'y sa kanyang Diyos. pagmamahal.